Sa isang bukirin sa kanayunan, isang lalaki. Na takot ang tumakbo palabas ng bahay. Kasunod, ang isang babae, pero may isang taong nasa likuran. Pagkatapos siyang barilin, bumagsak ang dalaga, pero buhay pa rin. Paghinga pa siya, at nagpatuloy ang pag-agos ng gasolina sa katawan niya. Sa ganung paraan, napalitan ang dalaga ng inihaw na laman, habang parehong pinapatakbo ang kotse. Sa patuloy na paghabol sa tumatakas na target, pero hindi niya alam na may isang misteryosong lalaking nakasuot ng puting balabal, na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Sa oras na ito, ang lalaking, si James, na nakatakas, ay nakarating sa main road, at nagkataong nakita siya ni Daniel, isang pulis na nakapatrol duty. Nang mapansin niyang sugatan ito, agad na dinala siya ni Daniel sa pinakamalapit na ospital. Dahil ilang oras lang ang nakalipas, nagkaroon ng sunog at ang mga doktor ay naipadala roon, kaya isa na lang ang natira na doktor at 3 nurse na naka-duty. Kaunti na lang din ang natitirang pasyente sa ospital, at kabilang doon si Allison, na nurse din at asawa ni Daniel. Pareho silang dahil nawalan ng anak, at ang relasyon nila ay halos tuluyang masira. May ilang tao na nagdala kay James sa kama, at sobrang hindi mapakali ang estado niya, kaya kailangan siyang turukan ng doktor ng isang pampakalma. Mula sa mga papeles ng pagkakakilanlan ng mga taong nagpa-verify sa sugatang ito, lumabas ang pangalang Allison, at nakita rin sa katawan niya ang maraming tusok ng karayom. Malinaw na adik sa droga ang taong ito, pero ang eksaktong nangyari sa kanya ay kailangan pa nilang alamin, at maghintay muna hanggang sa mawala ang bisa ng pampakalma, bago nila siya matanong. Pero makalipas lang ang ilang sandali, lumabas si Daniel mula sa banyo at nakakita ng isang napakapangilabot na tanawin, ang nurse. Sa silid na gumagamot ay pinagsasaksak at pinagsasamantalahan ang isang pasyente. Mabagal siyang lumingon at tiningnan si Daniel, saka nagsimulang magpahirap sa sarili niya. Sumigaw si Daniel sa kanya na ibaba agad ang kutsilyong pang-operasyon sa kamay, pero nagpatuloy pa rin siya sa paglusob. Dahil wala na siyang magawa, napilitan si Daniel na barilin siya. Sa huling sandali, nakuha nito ang atensyon ng lahat. Nang makita ang kalagayan sa silid, ang nurse na intern ay natakot at napasigaw sa gulat. Matapos niyang ikwento sa lahat ang nangyari, tumakbo si Daniel papasok sa banyo at nagsuka. Bagaman isa siyang veteranong opisyal ng pulis, hindi pa niya kailanman nasaksihan ang ganoong nakakatindig balahibong tagpo. Nang lumabas si Daniel mula sa banyo, may isa pang pulis na dumating sa ospital. Ang pangalan niya ay Michelle. Napag-alaman na pumunta siya rito para imbestigahan ang isang pagpatay sa bukid. Akala niya, si James ang nakatakas kaya gusto niya siyang ikadine sa kama. Dahil sa maraming kasong may kinalaman sa pagpatay, hindi na nagdalawang isip si Daniel na iulat ang pangyayari sa nakatataas. Pero nang pumunta siya sa opisina ng ospital para tumawag sa telepono, napagtanto niyang walang linya. Kaya hindi siya makapag-ugnayan sa labas. Wala nang ibang magagawa si Daniel kundi pumunta sa sasakyan ng pulis para gamitin ang radio. Pero nakakabiglang masira rin ang handset at walang sumagot. Sa mismong sandaling iyon, nakita ni Daniel ang isang lalaking nakasuot ng puting balabal. Naging alerto siya at lumapit para tanungin kung ano ang ginagawa nito rito. Hindi niya inasahan na biglang mapatay ang ilaw sa likuran. Nang walang anumang babala, nanatiling tahimik ang lalaking nakabalabal at bigla siyang sinugod. Sinaksak siya sa balikat ng kutsilyo. Halos hindi siya makakilos. Pagkatakas niya, pilit siyang tumayo at napansin niyang mas marami pang lalaking nakabalabal ang biglang lumitaw sa paligid niya. Ang kakaibang tanawing iyon ang nagpaigting sa kanyang takot. Mabilis siyang bumalik sa ospital, ngunit bahagyang sugatan lang siya. Hindi nila napansin ang paglitaw ng mga lalaking nakabalabal, na para bang gumising sa isang bagay na napakalupit at nakakakilabot. Sa lalong madaling panahon, may halimaw na lumitaw mula sa loob ng katawan ng nurse. Biglang, sumigaw ang lahat at nagtakbuhan papunta sa pinanggalingan ng tunog, at doon ay nakita nila ang halimaw na handa nang umatake kay James, na nakaposa sa kama. Lalong natakot si Daniel at dali-daling bumalik sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi malala ang mga sugat, pero wala pa rin silang kaalam-alam sa pagdating ng mga lalaking nakabalabal, na para bang may ginhaisang silang napakadilim at nakakatakot na bagay. Isang halimaw na malapit nang lumitaw. Biglang lumabas ang isang nilalang mula sa katawan ng nurse. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagmamadaling tumakbo ang lahat, papunta sa pinanggagalingan ng ingay at nakita nilang ang halimaw ay handa nang salakayin si James, na nakaposa sa kama. Patuloy na nagpapaputok si Michelle sa ibabaw ng kama, pero wala itong epekto. Kita iyon ni Daniel kaya dali-dali siyang tumakbo at ginamit ang kutsilyo upang putulin ang sinturon ng kama at nailigtas si James. Sa ospital, lumitaw ang halimaw at ang mga lalaking nakabalabal sa labas. Lubos na nawalan ng pag-asa ang lahat, ngunit
Sa mismong sandaling wala na silang magawa, dalawang mag-ama ang biglang sumugod. Sa ospital na may dalang isang shotgun. Sila ang mga marksman na humahabol kay Dream. Napansin ni Dream na may mali, at mabilis na dinampot ang babae na ginagawa nilang bihag. Si Danny ay pilit na kumikilos sa tabi niya bilang panangga. Napagtanto ni Dream na may hindi maganda, at sa lalong madaling panahon, mabilis niyang inagaw ang babae na kanyang bihag habang si Danny ay pilit na sinusuri ang sitwasyon, pero parang wala ring silbi. Pareho nang nauuwi sa wala ang magkabilang panig. Dahan-dahan nang umaabante ang doktor. Lumapit ulit kay James at sinubukang kumbinsihin siyang ibaba ang kutsilyo sa kamay. Hindi nila inaasahan na lalo lang siyang pinapangal ng pagkapristrito ng ginawa niya si James. At tuloy-tuloy, napatumba rin niya ang matandang doktor. Sa oras na ito, ang lolo ng buntis na babae, sinamantala ang pagkakataon para mahimatay si James sa isang suntok lang. Pero walang nakapansin na nakatakas na ang halimaw. Nakalabas si Michelle ng silid pero malas niyang hinayla siya ng halimaw. Napatay siya agad doon mismo. Nang makita iyon, nauuna si Daniel na may hawak na palakol. Hinabol niya ito, pero ang ending, nasampal siya at tumilapon. Buti na lang at dumating ang mag-ama sa tamang oras. Nang barilin niya sa ulo ang halimaw, dahil gusto niyang ipaghiganti ang sarili, nagpatuloy pa rin siyang may hawak na palakol at tinapos ang huling atake hanggang sa hindi na gumalaw ang halimaw. Buong proseso ay ayos, malinaw na alam ng mag-ama na may nalaman na sila, sayang lang at hindi na nila naisalba. Sina Michelle at ang doktor ay patay na rin ngayon. Pagkatapos ng lahat, bumalik sina Vincent at Simon sa lobby para sa huling pag-check. Nakontrol na. Nawalan ng malay si James, at mabilis na pinigilan siya ni Daniel. Bumalik sila at tinanong kung ano ba talaga ang nangyari. Pero hindi na nag-abalang magpaliwanag si Vincent, isang salita lang ang sinabi niya. Sinabi lang niyang mamamatay dito ang lahat ng tao sa lugar na ito. Pero kahit ano pa ang mangyari, ngayon ay wala na silang ibang magagawa, kundi magkaisa at lumaban sa mga puting nakaputing roba sa labas, at sa mga halimaw, na pwedeng lumitaw anumang oras sa ilalim. Nang pangungumbinsi ni Dan, doon lang kumalma si Vincent. Ngayon, nakaupo roon ang babae, takot na takot at naghahanda para harapin ang susunod na panganib. Magkasamang nagdesisyon ang tatlo na sumakay sa sasakyan, para kumuha ng mga armas. Pero pagkalayo pa lang nila, ang babae ay nakaramdam na hirap na maging ina, at nakita niya si Daniel, at ang iba na naantala at hindi pa bumabalik. Si Allison ay kailangang mag-isa na pumunta sa silid ng gamot para kumuha ng gamot, pero hindi niya alam. Natahimik nang papalapit ang panganib sa doktor na patay na. Biglang may lumitaw sa likuran niya sa mismong sandaling iyon. Ang tatlong may dalang armas sa labas ay sinalakay rin ng mga nakaputing roba. Buti na lang, sa huli, ay nakalampas din ang panganib, at lahat ay nakabalik sa ospital nang ligtas. Alam nilang pumunta na si Allison sa silid ng gamot para kumuha ng gamot, kaya hindi pa siya bumabalik. Agad na tumakbo sina Daniel at Vincent doon, pero ang resulta, hindi nila siya nakita. Mukhang nasa panganib si Allison. Pero habang hinahanap nila siya, bigla nilang narinig ang tunog ng telepono mula sa opisina ng doktor. Tinawag ito ni Daniel, at isang doktor ang sumagot. Lumalabas na anak na babae ng doktor na iyon ang namatay sa isang aksidente sa labas. Ibig sabihin, hindi matanggap ng matanda ang katotohanan ito, kaya sinubukan niyang buhayin ang sarili niyang anak, at matagal na pala siyang naghahanda para rito. Ngayon, natapos na rin ang lahat, at si Allison mismo ang susi. Gusto sanang ipagpatuloy ni Daniel ang pagtatanong tungkol kay Allison, pero biglang pinutol ng doktor ang tawag para alamin kung ano talaga ang nangyayari. Agad silang tatlo na nagtungo roon para tanungin si James. Sa ilalim ng matinding pressure, nagsalita rin si James at sinabi ang lahat ng alam niya. Lumabas na ang doktor pala ang pinuno ng grupong nakaputing roba. Ginamit nila ang mga buhay na tao para makipagkasundo sa demonyo upang muling buhayin ang anak na babae ng doktor. Ang mga biktima ay karamihan mga adik sa droga na itinago nila sa basement ng ospital matapos malaman ang katotohanan. Agad na nagsitayo ang lahat at mabilis na bumaba sa basement. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang kakaibang silid na may simbolong hugis, tatsulok na itim na ipininta sa pinto, na parang eksaktong gaya ng nasa mga ulo ng mga taong nakaputing roba. Kahit alam nilang delikado ang nasa unahan, tuloy pa rin na itinulak ni Daniel ang pinto ng buong lakas, sa kabila ng pagpigil ni Vincent. Isang nakakatindig balahibong tanawin ang bumungad sa lahat ng dako, puno ng mga bangkay na inialay. Mas nakakatakot pa, ang mga ito ay may layuning ihandog. Dahil sa kanilang presensya, ang mga bangkay na ito ay paisa-isang muling nabuhay na parang mga DMB. Nawala sa sarili si Simon at nagpaputok ng sabog, pero sobrang dami nila, kaya hindi na niya makayanan.
Sa oras na ito, nakita ni Vincent ang bangkay ng kanyang patay na asawa. Natigilan siya sa gulat at halos hindi makagalaw, sumunod siya. Habang nag-aalala ang anak na si Simon sa panganib na maaaring harapin ng kanyang ama. Sa likod ni James, at gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para umatake kay Daniel, pero agad siyang napigilan ni Daniel. Sa huli, naitamba na si James ng halimaw at kinalagkad pa. Nakita ito ni Daniel, kaya wala na siyang nagawa kundi tumakbo, habang si Simon, sumunod sa kanyang ama, nakarating siya sa isang espasyong ilusyon na maaaring makita. Sa pamamagitan ng mga larawang nakasabit sa dingding, na ito mismo, ang bahay nila. Noon, isa lang silang pamilya, na may 4 na miyembro, pero namatay ang nanay at ang bagong silang na kapatid na babae ni Simon. Muli siyang naging biktima ng doktor na iyon, kaya, gustong habulin ng mag-amang ito ang buong pangyayaring ito, para tapusin ito, pero sa oras na ito, tila si Vincent ay naging ibang tao, sinisisi ang kanyang anak sa pagkamatay ng asawa niya. Galit na galit niyang sinisisi ang anak niya, sa hindi niya naprotektahan ng ina ni Simon. Alam ng ama niya na may kung anumang kumokontrol sa kanya, kaya dali-dali siyang kumuha ng flare at itinutok sa katawan ni Vincent. Masakit, sa wakas, nagbalik ang kanilang pag-iisip, at silang dalawa ay nakabalik mula sa ilusyon tungo sa realidad. Sa oras na iyon, tila narinig ni Daniel ang boses ni Allison, pero nang sundan niya ang tinig papasok sa isang silid, natuklasan niyang malinaw na naging halimaw na si Allison. Siya rin pala, ay naging handog para muling buhayin ng doktor, ang anak niya. Para maibsan ang sakit ng asawa ni Daniel, kinailangan niyang gumawa ng napakahirap na desisyon. Pagkatapos niyang ihatid ang asawa, ang silid na ito ay biglang naging ibang silid, at isang simbolong tatsulok ang lumitaw sa dingding sa likod niya. Isang higanteng demonyo. Ang anino ay lumitaw, at ang boses ng doktor ay umalingaw-ngaw. Sinabi niya kay Daniel na may isang Diyos na kasama ng panahon, na maaaring tumulong sa kanya na isakatuparan ng kanyang hanggarang muling buhayin ang anak niya. Ngayon, isang huling hakbang na lang ang natitira para matapos ito. Kakabitiw lang ng salita ng isang kutsilyo ang tumarak sa likod ni Daniel. Hindi niya inasahan na ang babaeng ito pala ang kanang kamay ng doktor. Lumalabas na noong bago lang, napatay rin ng babaeng ito, ang kanyang lolo. Habang dahan-dahan ang babaeng iyon na lumalapit sa tatsulok na simbolo, nagkubli ang doktor sa dilim. Lumitaw rin siya, at naging isang halimaw. Ang babae, nakaluhod sa paanan ng doktor, ay handang gawing alay ang sarili para mabuhay muli ang anak niya. At ang doktor ay lumuhad din sa harap ng simbolong tatsulok, taimtim, na bumibigkas ng ilang mahiwagang panalangin para buksan ang pinto papunta sa ibang mundo. Nang ilapat ng doktor ang kamay sa noo ng babae, bigla niyang nakita ang isang nakakatakot na tagpo, ngunit ngayon, huli na ang pagsisisi. Agad na, lumabas ang isang halimaw mula sa tiyan ng babae. Ang anak ng doktor, sa wakas ay nabuhay muli, bagamat naging halimaw na. Ngunit napakahina pa ng itsura niya at hindi pa makapaglakad ng maayos. Bago pa siya makatawag ng tatay, binaril na siya ni na Vincent at ng anak niyang si Simon. Diretso nilang pinaputukan ang baliw na halimaw, at biglang sumugod ito, itinaboy ang mag-amang iyon papasok sa isang silid sa likod. At doon, iniladlad nito ang mga galami at binalot ang mga ito sa katawan nila. Hinayla ni Vincent ang anak niyang si Simon, pilit siyang iniligtas ng ama, pero wala ring silbi. Kahit binaril sa ulo, hindi pa rin ito kayang patayin ang halimaw sa gitna ng desperasyon. Wala nang ibang paraan si Vincent kundi buhusan ng gasolina ang sarili, handa siyang magsakripisyo kasama ang halimaw. Ngunit napansin ito ni Simon na kanyang anak, na may luha sa mga mata, nagngit-ngit ang mga ngipin at itinapon ang nasusunog na patpat papunta. Pero hindi inasahan ni Daniel na kahit ang halimaw na ito ay hindi rin natatakot sa apoy. Nang makita niya ito, ang tanging nagawa niya ay tumakbo palayo. Sa kabila nito, muling nahuli ng doktor siya. Mukhang gusto pa rin niyang ipatawag ang demonyong si Danny. Buo ang loob niyang itinaas ang palakol at sumugod papunta sa ulo ng halimaw para maputol ang seremonya ng pagtawag. Sayang, hindi iyon sapat para mapigilan siya. Nasunggaban siya ng doktor at sinabi kay Daniel na maaari niyang ibalik si Allison at basta mamatay lamang siya, maaari silang magsama habang buhay. Pagkabitiw niya ng salita, sumulpot sa isip ni Daniel ang imahe ni Allison, at nagsimulang manghina ang buong katawan niya. Ngunit, agad siyang natauhan. Napunta siya sa isang ibang mundo, habang yakap ang doktor sa kanyang mga kamay, at pinili na niya ang mamatay kasama ang doktor nang magsara ang pinto patungo sa ibang mundo. Nagsara iyon, at nagsimulang yumanig ang buong silong. Ang orihinal na espasyo, na hindi naman talaga kabilang sa realidad na ito, ay unti-unting naglalaho.
Si Simon, na tumakas at naligtas ng buhay. Sa huli ay nakatakas sa kamatayan sa mismong sandaling iyon ng pagsasara ng pinto. Sa wakas, nadurog ang mga halimaw na sumunod sa kanila, at naging alabok. Tahimik muli ang ospital, gaya ng dati. Ang mga taong nakasuot ng puting balabal ay naglaho rin sa isang silid. Natagpuan ni Simon ang isang nurse na nagtatago, at kapwa sila umiiyak habang magkayakap, na parabang tapos na ang lahat. Sa huli, nagwakas din ang lahat, at sa malayong masayang mundo. Tila natamo rin ni Daniel ang kanyang minimithi, ang muling pagsasama nila ni Allison.